Bakit ang pagpapatawad sa narcissist ay masama sa kalusugan? In English, why forgiving a narcissist is bad for your health? Itong narcissist, masama rin to sa kalusugan. Lalo na kapag pinatawad nyo. May magsasabi sa inyo na spiritual na tao na hindi pwede, kailangan magpatawad. Pero hindi po ito applicable sa mga narcissist. It's a different explanation and different scenario and different stories. Okay? So, pagdating sa ganitong usapin, kailangan natin maging scientific. Kailangan nating maging yung theoretical, and practical at the same time. Yan. Samahan niyo ako magkape at magmerienda. Sabi ng ibang mga followers, "Sir, wala naman yata laman yung cup mo. Wala naman na kape." Ayan may kape. Malalim lang talaga. Hindi ko mapuno Kalahating litro kasi ito Grabe naman ang dami kong iinumin na kape pag kalahating litro. So, kalahati lang yung nilalagay ko. Hindi nyo kita Ayan. Tuloy natin. Bakit nga ba? Yan, you tell me. So, ito. Kapag pinatawad nyo ang isang narcissist, itutuloy niya ang pang-aabuso sa'yo. Okay? Kaya muna tayo ng tinapay galing sa Burger King. Continuous yun. Yung pang-aabuso. Bakit? Kasi, iisipin nila na okay lang yon. Normal lang naman itong nangyayari kasi pinatawad naman ako So, ino-normalize niya yun sa'yo. Nakukuha niya yung point. So, ang mangyayari niya, magde-develop siya ng habit na abusuhin kayo ng abusuhin. Pagsamantalahan kayo ng pagsamantalahan. Kasi akala niya, okay lang yun. So, itutuloy niya. Continuous yung cycle of abuse. Dire-diretso, walang pagbabago. Tatanungin ko kayo, masama ba yun sa kalusugan o hindi? Di ba masama sa kalusugan nyo? Yun. Okay, another one. Masisira ang inyong healing process. Di ba pagka kayo ay nasa narcissistic relationship at kayo ay naging aware na narcissist ang inyong asawa, ang inyong jowa. So, nag-distansya na kayo. Nag-set na kayo ng boundaries, diba? But the problem here is, once na pinatawad niyo yung narcissist, magi-step na naman yan doon sa boundary. Manghihimasok na naman yan sa buhay mo. So, yung healing process mo, na nangyayari sa'yo, yung process na ikaw ay gumagaling na. Kasi, umano ka na umagwat ka na sa kanya mawawala yun. Mababaliwala yun, back to zero ka ulit. So, yung paghihilom ng sugat sa iyong puso at isipan, pabalik sa dati. So, mangyayari niyan, uulit-uli yung nangyayari sa'yo. So, hindi ka na mag-heal. From time to time, hindi ka na mag-heal. Parang sugat ng mga diabetic patients, di ba? Kahit gamutin ng gamutin, hindi nagaling, di ba? Basically, hindi nagaling. It's because, ganun yun. Because of increased sugar level in their body, in their blood specifically. In this case, ganun din yun. You will not heal, it's because, nandyan yung narcissist. Nandyan yung pinagmumulan. So, from time to time, ikaw ay kanyang parurusahan. That's what happened. That's the reason why ito ay masama sa kalusugan mo. When I say kalusugan, it's holistic. It's the mental, it's your spiritual, it's your physical, it's your psychological, even your social. Your social health will be affected here. Alright, okay. Let's go now to another thing.
Hmm. Minaliit mo ang abuso at dilubyo na iyong naranasan. Totoo yan. Minimize mo. Kasi the moment na pinatawad mo yung narcissist na yon, ibig sabihin, baliwala lang yung ginawa sa'yo. No? So, okay lang yon. Kaya ko naman. No? Kinaya ko naman. Baka naman ako lang yung maarte. So, ang mangyayari nun, no, matutwist na naman yung reality mo. May effect na naman yan sa mental health mo. Di ba sabi ko sa inyo, ang mga narcissist, tinutwist niya yung reality. No? So, pinagmumukha niya na kayo yung may problema. So, anong mangyayari ngayon pagka pinatawad nyo? No? Iisipin mo na ako yung may problema. Overthinker lang ako, kaya ganito. Di ba? So, you got the, you got my point. No? You catch the drift, right? So, yun. Another one. Let's go now to another thing. Tinaraydor mo ang iyong sarili. Once na pinatawad mo ang narcissist, tinaraydor mo ang sarili mo. Bakit? Kasi, inuna mo pa yung narcissist kaysa sa sarili mo. Remember, may abuse na nangyari sa'yo. Kumbaga, pasyente ka. Na-hurt ka. And then ngayon, patatawarin mo yun. Ganito kasi yun. Patawarin mo muna yung sarili mo. You need to prioritize yourself. Patawarin mo yung sarili mo in a way na maging compassionate ka sa sarili mo. Huwag mo sisihin ang sarili mo kung bakit ikaw ay napasok doon sa ganong relationship. Kasi maraming mga narcissistic survivor na sinisisi yung sarili kasi niisip nila na bakit sila pumasok doon, ang engot-engot naman nila kasi nagpaloko sila sa narcissist. No, that's not the thing. You need to forgive yourself first. Next one. Okay. Retraumatizing. Okay. Anong ibig sabihin nito? Di ba may trauma ka? Right? May trauma. Narcissistic abuse eh. Uulitin mo yung trauma. You're going to repeat the history. Iyan ang problema natin. Kaya, marami ang nag-i-stay sa relationship na yan. That's because of that. Pinatatawad nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, it's bad for your health. Diba? Forgiving a narcissist is bad for your health. Let's go now to another one. Madedrain ang iyong energy. Bakit? Kasi pag pinatawad mo yan, babalik na naman yan sa buhay mo. And then, emotionally exhausting ito. Madedrain na naman yung energy mo. Wala ka nang magagawa sa buhay mo kung hindi mag-alaga, mag-asikaso, at magpaalipin sa isang narcissist. That's what will happen. Amen. Okay. Last but not the least. Trauma bonding. Di ba sabi ko sa inyo when we say trauma bonding? Sasaktan ka. Mentally, psychologically, physically, if there is, and then yayakapin ka. Mamahalin ka. What will happen? Magkikreate ng trauma bonding from time to time. Pag pinatawad mo ang narcissist, what do you think will happen? Lalo mong pinaiigting yung trauma bonding. Lalo mong pinaghuhugpong yung bonding ninyong dalawa. Pinatawad mo eh. Ano iniisip mo? Nagpapantasize ka na magbabago siya. And that is unrealistic. Diba? So that is what is happening right now. So, masama ba to sa kalusugan? Yung trauma bonding? Definitely yes. It will not only affect your mental health, it will also affect your health overall. Hindi ka makakatulog na maayos, hindi ka makakakain ng mga healthy food, hindi ka na makakalabas ng bahay dahil pagagalitan ka ng narcissist, no? So kontrolado ka, manipulated ka, yung pakikipag-usap mo sa tao, sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, which is very healthy in our body, na nag-i-increase siya ng happy hormones, wala na yun eh. And napakaraming mga negative things that will happen pagdating sa kalusugan.
So, ano yung takeaway ko dito? Simple lang. Huwag kang magpatawad ng narcissist. See you in my next content. Bye for now.